Ngayong gabi sa Reporter's Notebook. Mga menor de edad na kinakalakal ang sarili sa prostitusyon, lantaran at dumarami ang bilang. Talamak na pagmimina ng ginto sa loob ng kuweba sa Camarines Norte gamit ang dinamita. At pondong kapos, itinuturong ugat ng mabagal na pag-usad ng muling pagbangon ng Bicol. Personal naming inalab. Sinaliksik ang bawat anggulo, bawat detalye kinumpleto. Ang lahat ng yan nakatala Sa Reporter's Notebook. Mahirap pantayan ang taglay na kagandahan ng Bicol. Magagandang tanawin, saganang likas yaman. Dito rin matatagpuan ang marami sa mga minahan ng ginto dito sa Pilipinas. Kaya naman binansagan itong Land of Gold. Isang lugar sa nangungunang pinagkukunan ng ginto sa atin. Pero sa kabila nito, nananatili ang rehiyon bilang isa sa pinakamahirap na lugar sa bansa. Iba't ibang mukha ng karukhaan at kahirapan ang ngayoy tila sumasalamin sa lugar sa kabila ng angkin nitong kayamanan. Iba't ibang mga suliranin at kasalatan din ang tila bumabalakid sa pag-unlad ng lugar. Paanong tila na pag-iwanan ng panahon ang mga lugar sa Kabikulan. Humigit kumulang 100 talampakan ng lalim ng balon na ito at araw-araw itong nilulusong ng mga residente makakuha lamang ng ginto. Pagdating sa balita, Gusto ko, totoo. Walang pagpapanggap. Patas. Walang pinapaboran. Wala rin inurungan. Ang magaling na reporter, Alam ang ginagawa niya. Kumpleto sa detalye. Malinaw. Walang labis. Walang kulang. yung mapagkakatiwalaan. Walang pinagtatakpan. Malinis ang pangalan. Hindi lahat ng balita maganda. Pero bilang mamamahayag, Ibabalita mo pa rin yun. Dahil kailangan mulat ang bayan sa katotohanan. Ang gusto ko sa nagbabalita. Ang gusto ko sa pagbabalita, Yung maasahan sa oras na kailangan. yung nakapaglilingkod sa oras na pinaka-kailangan. Pagdating sa balita, alam ng tao kung anong totoo. Kapuso ako. Magkakapuso tayo. Di matitinag. sa paghahatid ng balitang Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Land of Gold kung tawagin ang Camarines Norte sa Bicol. At sa isang lugar doon, natuklasan naming talamak ang pagmimina ng ginto sa loob ng tunnel gamit ang dinamita. Kilala sa tawag na Land of Gold and Golden Opportunities ang Camarines Norte. Isa kasi ito sa mga nangungunang pinagkukunan ng ginto at iba't ibang mineral sa buong Pilipinas. Dito rin matatagpuan ang may 500 gold mining operators. At ang isa sa pinakadelikadong uri ng pagmimina, ang compressor mining. Itong paghahanap ng ginto sa pamamagitan ng paglubog sa balon ng putik, kagat ang compressor hose para magkaroon ng supply ng hangin. Sa kabila ng yaman ng lugar na ito sa ginto ay wala pa rin gaanong pagbabago na nararamdaman dito. Napakasama ng daan. Bukod sa pagkakabod at compressor mining, may isang uri pa ng pagmimina ng ginto sa Camarines Norte, ang tunnel mining.
Mula sa itaas ng bundok, kitang-kita ang mga kumpol ng kubong ito. Isang maliit na barangay kung titingnan. Pero sa ibaba, di pangkaraniwang bahay ang mga ito. Sa loob ng bawat kubo, may malalim na hukay kung saan nagmimina ng ginto. Hindi bababa sa 40 kubo rito ang may lamang mga abalang minero. Sa labas, mga babae at mga bata ang nagkakabud o nagmimina ng ginto sa pamamagitan ng pagsasala. Sa pamamagitan ng tubong gaya nito, nakakausap ang mga minero sa ilalim. At isa pang tubo ang nagsusupply naman ng hangin. Maya-maya lang, isang minero ang umahon. Kumusta dun sa ilalim? Tubig. Taib. Mahirap ba sa ilalim? Mahirap huminga? Ay, may blower mo. Nangangin na supply. Ilan taon? Humigit kumulang 100 talampakan ng lalim ng balon na ito at araw-araw ito ang nilulusong ng mga residente makakuha lamang ng ginto. Ito ang itsura ng mga nagmimina sa ilalim ng tunnel. Tinitiis ang init at nagsisiksikan. Ginto daw to, ginto. Sa kabila nito, nagagawa pa nilang magbiruan na parang walang peligrong nakaamba sa loob ng tunnel. Pero ang isang nakakabahala sa kaligtasan sa minahang ito, ang lihim na aming natuklasan. Ang paggamit ng dinamita para wasakin ang solidong bato sa ilalim ng lupa. Ang kanilang financier o tagapondo ng operasyon daw ang nag-aabot sa kanila ng mga ito. Binibilang talaga sila dito, yung boss namin. Hindi namin alam kung saan talaga nanggagaling yan. Dinideliver na lang yan dito sa amin, ginagamit namin. Tapos ginagamit. Gano'ng kalakas yung sabig niyo? Malakas siguro, malalapit sa tao, talagang magkakawarat-warat ang katawan. Pero dahil sa kahirapan, tila di iniinda ng mga minero ang panganib. Bago lumusong ng balon, sana piling na lang namin makaahon pa uli. Nakilala namin ang isang financier. Itinuro niya ang ilang pulis ng Provincial Command ng Philippine National Police o PNP bilang supplier ng dinamita. Yun lang ho, nasabi, nanggagaling diyan sa aming kay PD. Sabi sila ang pinaka-distributor na dapat kunan namin. Kung merong information na gano'n na ang provincial director mismo ang nagsusupply ng dynamite sa mga miners, iimbestigahan natin yan. Siguro probably there are miners, small-scale miners there na authorized by the Bureau of Mines. Isang tunnel pa ang aming napuntahan. Isa lamang ito sa mga tunnel na pinapasok ng mga minero dito sa Camarines Norte para maghanap ng ginto. Katunayan, gumagamit sila ng riles na kahoy para sa kanilang maliliit na kariton. At ilan sa kanilang mga suporta lamang dito ay kahoy upang pigilan ang bundok mula sa pagguho nito. Ang ilang harang sa gilid ng bundok, kinakalawang na. Okay. Kailan kayo gumagamit ng paputok dito? Bihira lang po. Pagka matigas po yung bato. Uka-uka ng gilid at taas ng tunnel. Tila bugbog na sanhi ng maraming pagsabog. Ang dalawang gapatak na ginto na ito ang ipinagmalaki sa amin ng minerong ito. Kano po ang halaga ng ginto na hawak nyo? 900. Gaano katagal nyo na nakuha ito? 24 oras. Ayon sa Republic Act 7076 o People's Small Scale Mining Act of 1991, hindi dapat ginagamitan ng pampasabog o malalaking kagamitan. Well, pag hindi natin na-regulate ito, ay bigla na lang at hindi eksperto ang gagamit nito, ay bigla na lang sumasabog at ang ating mga
minero ay napuputulan ng kamay or mismo na namamatay. Kung halimbawa nagkakaroon ng mga pagsabog sa ilalim ng tunnel, of course, may kaunting mga tinatawag nating dumaragundong ang ground at eventually baka maapektuhan naman ang stability ng ating mga nakatira doon sa paligid. Marami sa mga may operasyon ng minahan mula sa maliliit o small-scale mining, nagiging large-scale na ang hukay. Sa may 500 operator ng minahan sa Camarines Norte, 4 lang ang may kaukulang permit para sa small-scale mining. Pero sa 2 araw naming pananatili sa probinsya, nakita naming tila malayo ito sa katotohanan. Halos lahat ng mga gold mining activities sa Camarines Norte ay small-scale mining yan. So ibig sabihin dapat hindi lalagpas ng 50 meters. Lokal na pamahalaan ang nagbabantay sa operasyon ng mga minahan. Ang tanggapan ng gobernador ng Camarines Norte ang nag-i-issue ng mga permit, partikular na para sa small-scale mining. Mga lokal na opisyal din ang nagdidisenyo ng programang pangkabuhayan ng mga residente. Pero nang matsyempohan namin ang gobernador at congressman nila sa isang sabungan nung araw ng linggo, tila wala silang malinaw na pangmatagalang plano para sa mga minero. May mga program ang Kapitolyo, let's say ang mga tanim, nagbibigay kami ng mga seedling o mga fingerlings, lahat tulong ng Kapitolyo. Napansin po namin batuhan yung bundok, tsaka po walang paglalagyan ng fingerlings. Saan nyo po ilalagay ito? May lowland, may mga may ilog tayo ron. May ilog tayo. Pero yung talaga sa mina, wala tayong magawa, minahan yun eh. Saka pangalawa, halos lahat meron ng mga may-ari eh. As of today, since na magsimula kaming manungkulan, wala naman kaming nababalitaan na may nagrereklamo insofar as dynamite mining is concerned. At tila hindi rin sila nababahala sa posibleng panganib na maaaring idulot ng mga pagpapasabog. Hindi ba kayo natatakot na baka gumuho din tong lugar nila? Actually, hindi pa naman lahat. Ibig sabihin sa sentro ba o sa bundok sa tingin ko hindi namang sa laki ba ng lugar isang portion lang ang nila, hindi man lahat eh. Marami ng kwento ng mga individual na nakaahon sa hirap dahil sa pagmimina ng ginto, kaya ito nagbibigay pag-asa sa mga minero at kanilang pamilya. Napakahirap alisin sa mga tao yung tradisyon na kinamulatan na ang ilan nga ang pagkakasabi nila, nabuhay na kaming nagmimina, mamatay kami magmimina. Tunay nga nakakasilaw ang kinang ng ginto. Kaya itong nagiging dahilan ng ilan sa mga minero ng Camarines Norte na sumuong sa loob ng mga tunnel. Di alintana ang panganib na maaaring ihatid nito. Kaya nakabaon man ang isang paa ng minero sa hukay, ito pa rin daw ang nagbibigay sa kanila ng ikabubuhay. Kailan kaya sila tuluyang maiaahon sa balon ng kahirapan? Ako si Jigo Manikad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Noong gabing sadyain namin sila, kanin at sardinas lang ang pinagsaluhan ng pamilya ni Tatay Rolly. Halos mapaluha siya tuwing makikitang walang makain ang 6 na anak. Mahigit 2 buwan na ang nakalilipas mula ng salantain ng mga bagyo ang Bicol. Kaya naman agad nagpalabas ang gobyerno ng 1 bilyong piso para sa relief operations dito. Bumuhos din ang tulong mula sa iba't ibang international groups pero tila hindi ito sapat. Hanggang ngayon, wala pa rin halos ipinagbago ang mga bakas na mga pinsalang iniwan ng trahedya. Paano makakabangon muli ang lugar kung naghihikahos naman ng pondo para dito?
Yan ang report ni JP Soriano. Dalawang buwan na nakalipas mula ng wasakin ni Bagyong Remi ang Bicol Region. Isang probinsya ng Albay sa may pinakamalaking pinsala. Mahigit 600 tao ang namatay. At mahigit 100,000 pamilya ang nawala ng tirahan. Habang mahigit 2 bilyong pisong halaga ng ari-arian ang nasira. Kaya bumuhos ang tulong at donasyon mula sa iba't ibang organisasyon. At syempre, ang pamahalaan nangako ring magbibigay ng tulong sa Kabikulan. Inatasan ko si Kalihim Andaya na magtabi ng 1 bilyong piso para sa relief, sa reming at rehabilitasyon mula sa Milenio Paeng at Reming. Sa Tabaco, Albay, hindi pa rin tuluyang naaayos ang pinsala sa Ziga Memorial District Hospital, ang nag-iisang pampublikong ospital sa Tabaco City. Ito yung isa sa mga ward dito sa Ziga District Memorial Hospital. Mapapansin nyo, hindi pa rin nagagawa yung mga bintana rito hanggang ngayon at nilagay lang nila ng plastic cover yung mga bintana para hindi pasukin ng tubig kapag umuulan. If ever na may malakas na ulan, ano yung posibleng? Kinakabahan ba kayo? Baka... Babasa yung mga pasyente kung may mga pasyente nandito sa loob. Oo. Opo. Tapos sige na lang namin sa labas. Dahil sira pa rin ang ilang kwarto, kapos ang ospital sa paglalagyan ng mga pasyente. Ang OB-GYN ward na nakalaan para sa mga buntis. Pinagamit na rin sa matatandang may sakit. Ang sanggol-ngang ito, sa ibabaw na lang ng front desk nilipatan ng lunas. Nasira rin ang nag-iisang pulse oximeter ng ospital. Ang gamit sa pagmonitor ng tibok ng puso at paghinga ng mga pasyente habang inooperahan. Ginagawa namin, mano-mano na lang. Ginagawa ko namin yung pulso, yung oxygen, tinitingnan na kung maganda yung paghinga ng pasyente. Pero sa protocol talaga sa operating room, dapat meron sanang pulse oximeter. Kung talagang namin, na linya for electricity, sira pa. Kaya yan lang ang temporary na ginagamit sa ilaw. Ang linya ng kuryente, di pa rin naayos. Limitado ang ilaw sa ospital, kaya ang ilang pasilyo, madilim. Pag nasa loob, madilim. Kaya mahirap sa amin na pagbigay ng gamot, kahit yung nasa malayo na patient, mahirap talaga. Tapos magdadala ka ng flashlight. Ang nurses dormitory, mistulang kahapon lang nasa lanta ng bagyo. Isang room sa nurses dorm, tapos yan, nasira ng bagyo. Ang Tabaco National High School naman, literal na dinaanan ng bagyo. Isang hilera ng classrooms ang nawalan ng bubong. Halos 70% ng kanilang classrooms nasira. Kaya ang mahigit 6,000 estudyante ng paaralan, hindi regular ang pasok. Parang alternate, ang style ay MWF, TTHS. Para continuous ang pag-aaral ng mga bata. 4th year, tsaka 1st year. TTHS, yun namang 2nd year at 3rd year. 50% pa lang ng classrooms ang pansamantalang naayos. Ang yerong bubong, pinalitan muna ng trapal para magamit ang kwarto. Kapag umuulan, ganun din po, uncomfortable din yung mga bata kasi may mga times na medyo kahit meron ng trapal, tumutulo pa rin. Ang silid-aralang ito, 2 klase ang gumagamit. Habang nagtuturo ng English language sa isang bahagi,
Science naman sa kabila. Mahirap eh. Kasi syempre, pag sabay-sabay, maingay dun sa kabila, maingay din dito, ibig sabihin, kumbaga, sa parte ng estudyante, mahirap din sa kanila. So parehas talaga mahirap sa teacher, pati rin sa mga students. Mahigit 15 milyong piso ang kailangan upang makipagawa ang Tabaco National High School. Pero sa kasalukuyan, mahigit 2 milyon pa lang daw ang pondong na ibibigay sa kanila. Kinakailangan kaming mga guro ay mag-isip ng ibang pamamaraan na masagot namin ang ibang pagkukulang ng gobyerno dahil nga sa kakapusan ng pondo. Sa Kamalig North Central School naman, bukod sa mga sirang classroom, problema rin ang mga nasirang aklat dahil sa bagyo. I've tried my best talaga na ma-save ito, pero talagang hindi ko na ma-save. Ito ay tungkol sa inauguration of the President of the Philippines, May 28, 1946. Part ng history natin. Hindi na talaga. Wala nang magagawa pa, kaya dyan na lang. Ang ilang aklat, pilit pa rin isinasalba. Kahit na nga po ito ganito pilit ko ring hindi pwedeng itapon dahil sayang, magagamit ko naman. Kahit ito hati-hati na. Kailangan lang nito tape. Ang Department of Education sa Albay, sinasabing kulang ang 61 milyong pondo sa pagpapagawa ng halos 500 paaralang na pinsala. Kaya ang mga nasirang eskwelahan, pansamantala muna ang pagreremedyo. Not enough, because that would not even cover 1/4 of the total number of classrooms damaged. Not enough, of course. Sa Kamalig North Central School namin nakilala si Luian. Nilamon ng mudslide ang kanilang bahay. Kaya habang wala pa silang malilipatan, sa paaralan din muna sila naninirahan. Pero daing ng nanay ni Luian, hirap sila dito. Pagka ganito po, araw, init ang tinatamasa namin. Pagkagabi po, lamig. Kapag umuulan, siyempre napasok po sa loob ng tent yung tubig ulan. Hindi na iiba ang daing ng evacuees sa Tagas Elementary School. 2 buwan matapos sumagupit ang bagyong Riming, mahigit 4 pamilyang evacuees pa rin na narito ngayon sa Tagas Elementary School. At ayon sa mga pamilya, ang pinakamalaking problemang kinakaharap nila ngayon ay ang kakapusan sa pagkain. Noong gabing sadyain namin sila, kanin at sardinas lang ang pinagsaluhan ng pamilya ni Tatay Rolly. Halos mapaluha siya tuwing makikitang walang makain ang 6 na anak. Hanggat maaari sana, ayaw niyang iasa sa iba ang kakainin ng kanyang pamilya. Pero dahil wala siyang trabaho, wala siyang magawa. Ito na siguro ang sabi ko, dapat mag-isip ng paraan, sabi ko, maghanap buhay talaga. Siguro sa third day, maabot. Ayon sa Alternative Systems for Community Development Foundation, isang NGO na tumutulong sa mga biktima ng trahedya sa Albay, sadya raw mabagal ang tulong mula sa pamahalaan. From national government down to provincial government to municipal government down to barangay level, hindi mo immediate na responde yung pangangailangan ng mga biktima. So ang dami kasi dinadaanan. Sa kanila? Sa 30 milyong pisong donasyon na natanggap ng pamahalaan ng Albay, mahigit 8 milyong piso pa lang ang nagagastos. Ang natirang pondo, gagamitin sa kanilang Food for Work project. We have to have programs. We have to make sure that this money is going where it's most needed because it's never enough. Giit pa niya, sadyang kulang ang budget para sa relief goods at pagpapaayos ng mga nasirang infrastruktura tulad ng kalsada, tulay at ospital. It will entail a tremendous amount of money totally beyond our capacity. Kulang na nga sa pondo, mabagal pa daw ang pag-aksyon ng ibang ahensya ng gobyerno. Ang hirap-hirap kumuha. Ang dami-daming requisitos. Yun ang siguro dapat nga, na gusto makatulong ang GSIS na hindi lang singilin kami ng premium na walang katapusan, baka naman siguro pwede na tulungan na rin nila kami na ma-facilitate namin
para ma-process namin yung insurance na yan, para mapagawa namin yung mga government structure namin. Sa ngayon, wala pa kaming payment sa province of Albay. Yung pong mga delay na yan, hindi po sinasabi dahil sa GSIS ay matagal magbayad. But this is the normal process. Kahit po sa pribado, ay nangyayari po yan. Ang 1 bilyong pondo na ipinalabas ng palasyo, naubos sa relief operations at pagpapaayos ng supply ng kuryente. 30 milyong piso naman ang natanggap ng donasyon ng Office of Civil Defense mula sa iba't ibang grupo. 200,000 piso pa lang dito ang nagamit. We are making sure that those money that we have right now can be implemented. Hindi po tayo kasi pwedeng magpalabas ng napakalaking pera, pero naman sa loob ng 1 taon, hindi mo rin magagamit o hindi mo rin ma-implement yung pera. Tapos na ang trahedyang dulot ng kalikasan. Ang dala ng bagong taon, isang hamon sa mga biktima ng trahedya. Ang maiahong muli ang natabo nilang pangarap. Pero sa kanilang muling pagbangon, ang kakulangan sa pondo, huwag sanang maging hadlang. Ako si JP Soriano at ito ang nakatala sa akin, Reporter's Notebook. Nagbabagan siya lang kung ano, kasi para bang may kaibigan kaming polis. Siya na rin mismo nagsasabi sa amin na ganun, mamayang gabi or bukas, meron mahuli. Lantaran ang pangangalakal ng ilang menor de edad sa kanilang sarili sa ilang lugar sa Camarines Norte. Bakit kaya hindi masugpo ng otoridad ang suliraning ito? Alamin sa report ni Ralph Guzman. Tahimik. Payak. Ito ang bayan ng Daet sa lalawigan ng Camarines Norte sa Bicol. Ngunit pagsapit ng dilim, mistulang piyesta ang lugar dahil sa mga ilaw mula sa mga gimikan dito. Dito sa Daet, kaliwat kanan daw yung mga establishmento na may mga babaeng nasasadlak sa prostitusyon. Kaya naman ngayong gabi, iikutin natin yung lugar para malaman din kung may mga menor de edad na nasasangkot sa ganitong propesyon. Nilibot namin ang lugar para kumpirmahin ito. Hindi pa man kami nakakalayo sa isang kanto sa sentro ng Daet, agad naming napansin ang mga babaeng nakatambay sa paradahan ng tricycle. Kanto girls kung sila'y tawagin. Sa halagang 300 piso, maaari na silang upahan. 2 lang sa kanila, sina Karen at Nina. Sa kilos at pananalita, halatang bata pa ang kakalabing-6 na taong gulang na si Karen. Kahirapan at pagre-rebelde sa magulang ang itinuturong dahilan ni Karen sa pagpasok sa ganitong trabaho. Hindi ako masaya dahil ganito yung napasok kong trabaho. Gusto ko sana magbago. Tutusin lang. Kaya ko magbago. Pero nalilito na rin ako. Sa murang edad, tila wala siyang pangamba sa kapahamakang maaaring idulot ng kanyang trabaho. Minsan, nag-ano sila ng, mag-inom kayo ng gamot. Ganyan. Anong klaseng gamot? Yung gamot sa pag nakikipagtalik ka sa lalaki. Antibiotics? Mm. Ikaw na yung bumibili nun o sila yung bibili? Sila na. Man lang sila ng pera. 1,000 pesos ang kita kada gabi ni Karen. Buong linggo raw siyang nagbebenta ng aliw. Sapat na raw ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sana hindi na rin sila magtulad sa amin. At saka kung magtambay man lang sila, wag naman sila sana mag-drugs. Kasi mahirap yun eh. Si Nina naman, gaya ni Karen ay nalugmok din sa ganitong propesyon sa murang edad. Nabagansa na raw siya ng ilang beses, pero wala pa rin silang takot. Nagbabagan siya lang kung kasi para bang may kaibigan kaming polis. Siya na rin mismo nagsasabi sa amin na ganun, mamayang gabi or bukas, meron mahuli.
Ang Camarines Norte ay nabibilang sa isa sa pinakamahirap na lalawigan sa bansa. Ito ang itinuturong pangunahing dahilan ng mga otoridad sa pagtaas ng prostitusyon sa lugar. Maraming minors na nakatala doon sa kanilang survey na nandito nga sa ating, mostly dito sa capital town. So that is one thing na dapat pag-usapan namin ang Council for the Welfare of Children. Itong isa sa itinuturong mga red light district ng Daet, isang hilerang videoke bars. Ayon sa mga otoridad, marami ang mga minor de edad na nagtatrabaho rito. Ito ang halfway home for women and children of Camarines Norte. Dito dinadala yung mga biktima ng pang-aabuso, pati na rin yung mga nasasadlak sa prostitusyon. Taong 1999 nang itayo ang halfway home, ang nag-iisang lagakan ng mga babae at batang nakaranas ng pang-aabuso sa buong Camarines Norte. May kaliitan ng lugar, 20 lang ang kayang itira rito, hindi sapat para pagsilbihan ng buong Camarines Norte. Napakahirap dahil napakaliit ng halfway home dito, and this is the only halfway home in the province. And then sa operation din, sa expenses, napakahirap din. Kasi although we do have the funds, may appropriation ng province, kulang pa rin yun. Dito sa halfway home, nakilala ko si Joy. Isa siyang minor de edad na nailigtas ng PSWDO noong nakaraang taon sa isang videoke bar. 12 anyos nang magsimula si Joy sa kanyang pagbebenta ng aliw. 2 beses na siyang nabuntis dahil dito. Sa ngayon, sa halfway home sila nakalagak ng kanyang anak. Ano na nangyari sa mga naging amo mo? Nandiyan pa rin po, patuloy pa rin po sila sa gawa nila, trabaho nila. Kaya minsan, say ko, ano kaya kung ipasara ko lahat ng video okay sa dahil? Ayon pa sa PSWDO, isang task force ang nabuo sa Daet sa pagsupil ng prostitusyon, partikular na sa mga minor de edad. Kinabibilangan ito ng CIDG, DOLE, Provincial Health Office, PNP at ilang NGO. Kada taon, 2 beses ang rescue operation ng grupo. Noong nakaraang taon, 4 na minor de edad ang kanilang na-rescue. Pero noong 2005, wala raw kahit isa. Tila kulang raw sa ngipin ang nabuong task force. Sobrang nakakalungkot na yung inaasahan mong mga magpapatupad ng batas, particular yung PNP, yung military, yung local government unit ng mga pinuno, matataas na pinuno dito sa probinsya, walang specific plan para sa mga kababaihang tulad namin. Depensa ng Central Investigation Detection Group ng Daet, ginagawa nila ang lahat para maitigil ito. Ipinagmalaki rin nila ang mga naipasarang establisimentong gumagamit ng mga menor de edad. Wala kaming pagkukulang dahil ginagawa lang ang trabaho namin. Kaya lang, dahil dumadami ngayon, dahil sa kahirapan, siguro kailangan tulungan na rin yan ng mga local government. Nang kausapin namin si Mayor Elmer Panotes, tila wala siyang ideya na tumataas ang bilang ng mga batang nasa linya ng prostitusyon sa kanyang pinamumunuan. Walang report sa akin dumami. At ang pagkalam ko, bumaba. Yan, lahat ay ina-address natin, Habang naghihintay ng tamang aksyon at programa mula sa mga kinauukulan, tila masasadlak pa rin ang ilang minor de edad sa isang propesyong patuloy na nagnanakaw sa kanilang kamusmusan. Ako si Ralph Guzman at itong nakatala sa aking reporter's notebook. Hindi patuloy ang nakakabangon ng kabikulan sa mga unos at hagupit ng nakaraan. Pero tila mas pinalalala pa ng sitwasyon ang problemang naguugat sa mga isyong aming nasaksihan. Lumalawak na prostitusyon, iligal na gawain na nagmumula sa matinding kahirapan, at pondong naghihikahos na para sana sa pag-unlad ng lugar. Ilan lang sa mga suliraning nagpapabagal sa muling pagbangon ng Bicol. Ano kaya naghihintay sa bukas sa kabikulan? Kailan kaya mararamdaman ang kinang na nagmumula sa mga gintong nagpasikat sa lugar?
Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-7021, local 1424. Maaari rin po kayo mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan nyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Jig Manikad. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.